Iginit po ng pamilya na namatay na grade 5 student sa Antipolo City na walang sakit ang kanilang anak. Pinatotohanan din ng kaklase ang ginawang paghampas at pagsabunot ng kanilang guro sa biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Report mula kay Mar Gabriel. Napakasakit ng ginawa mo sa anak namin. Napakahirap tanggapin. Mababa lang pangarap ng anak ko, pero ang saya namin ng pamilya. Kahit ganito lang kami. Mabigat sa loob ni Mang Eusebio na tanggapin ang biglaang pagkamatay ng kanyang anak na si Francis J. Gumikib. Binawian ng buhay ang 14 anyos na grade 5 student kahapon, 6 na araw mula ng makomatos dahil umano sa pananakit ng kanyang guro. Sabi ng doktor, yung ano niya, may pang namumuong dugo sa utak niya. Kasi ang sabi ng anak ko, sobrang sakit daw ng ano niya, ng tainga niya. Ang kaklase ng biktima na si Balong, hindi niya tunay na pangalan. Nasaksihan daw ang ginawang pananakit ng Filipino teacher na si Miss Mirasol Quizon. Hinampas po dito. Tapos silang bunutan. Nakita po lahat. Mga klase ko. Kasi tawa ng tawa yung mga klase ko nun. Kaya nadamay siya. Iginiit din ng ama ng biktima na walang sakit ang kanyang anak. Kaya wala nang iba pang dapat sisihin sa sinapit nito, kundi ang guro. Napakasakit ng tanggapin na gano'n na lang. Simula nung pagkabata nun, hindi pa nga na hospital nun. Ayun na nga, nung tinakbo sa hospital, natuluyan pa. Ang Antipolo City Police patuloy ang pangangalap ng ebidensya at pahayag ng mga nakasaksi sa insidente. Hinihintay rin nila ang resulta ng autopsy report ng biktima para sa kasong homicide na isasampalaban sa guro. Nakausap na natin at of course, dinideny niya na gano'n kalakas yung nagawa niyang pagtapon ng kamay. So mahalaga talaga yung medical legal at yung ating autopsy report para po maitugman natin may mas malakas po yung ating papay na complaint dapat po doon sa guro. Kasama rin sa sasampahan ng reklamo ang mismong advisor ng biktima dahil umano sa kapabayaan. The day after the incident, nireport niya doon sa classroom advisor. However, yung classroom advisor, hindi niya in-inform o hindi niya napag-usap yung dalawa. Parang hindi niya na pinaabot. Accordingly, hindi pinaabot ng advisor doon sa mismong teacher na nanakit. Actually, even sa principal, hindi niya na-inform. Ang Antipolo School Division nagsasagawa na rin ng sarili nilang investigasyon. Bumuo na sila ng fact-finding committee para tukuyin ang pananagutan ng guro. We cannot divulge any other details or sensitive information regarding the matter. So rest assured that pursuant to our Deputed Child Protection Policy, the best interest of our learner is our primary consideration. Ang magulang ng ilang estudyante ng Peña Francia Elementary School hindi maiwasang mangamba sa kaligtasan ng kanilang mga anak dahil sa insidente. Wala naman po sanang aabot na ganyan. Kung may problema man po yung teacher sa bahay nila, iwanan na lang po nila sa bahay. Huwag na idama yung mga bata. Doble ingat na lang din po. Hindi rin naman po siguro ginusto talaga ng teacher yung nangyari. Samantala, umapila rin ang pamilya ng biktima sa national government ng tulong pinansyal para sa gastusin sa burol ng kanilang anak. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.